Sa isang hindi mataong iskinita ay nakamasid ang isang lalaki na nagpapanggap na isang pulube. Trabaho niyang kuna ng palihim na larawan ang bawat ilegal na transaksyon na kanyang nasasaksihan, hanggang sa ang makuhaan niya nga ay isang babae matapos itong mag-abot ng pera sa isang hindi kilalang tao. Agad tumayo ang lalaki at hiniharap ang cellphone sa dalaga. Magiging madali ito. Pwede kong ipakita lahat ngayon sa pulisya ang bawat ebidensyang nakunan ko. Ngayon na mismo. Sino ka ba? Ang lalaki naman ay marahang nagpapakilala. Hindi ako isang pulis kung yun ang inaakala mo. Pero pwede kong pahirapan ang buhay mo ng matindi kung hindi ka susunod sa akin. Ang dalaga ay labis ng kinakabahan. Anong kailangan mo sa akin? Malalaman mo matapos mong sumama sa akin. Sinubukan ng dalaga na baliwalain ng lalaki at di na lamang pansinin, pero tinakot na naman siya ito muli. O hindi, sige, bahala ka. Pupunta na ako sa presinto ngayon na. Kaya naman, wala nang nagawa ang dalaga. Ang ngalan ng dalaga ay si Ana. Sa isang dressing area ay pinagbibihis na ng lalaki ang dalaga. Sinabi na dapat tandaan nito ang numerong 1141. Ano nga ba ang hinahanap ko dito? Hindi ko alam. Wala ka namang sinasabi sa akin. Sasabihin ko sa iyo kapag kailangan mo ng malaman. Ang importanteng malaman mo ngayon ay ang numerong kailangan mong tandaan. Ang 1141. Alam mo, sabihin mo na ano man ang kailangan mong sabihin. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Pwede mo na akong ikulong kahit gusto mo. Pwede ka namang talagang makulong eh. Lalo na pag pinakita ko yung aktong paggawa mo ng iligal na transaksyon. Sa totoo lang, wala namang makakaalala sa'yo kasi sa kalsada ka lang nakatira. Kaya ayos lang na mawala ka. Walang maghahanap sa'yo. Hindi totoo yan. May mag-aalala sa akin. Sino naman? Isang pulubi din na gaya mo? At saka bakit ba ang tagal mong magbihis? 20 minuto na ang nakakalipas. Matapos kang ayusan ng hairstylist at makeup artist na kinuha ko, ay pumunta ka na dito. Pagkatapos magbihis ay ganap nang lumabas si Ana at napanganga na lamang ang lalaki sa kanyang kagandahan. Suot ang pulang dress sadyang pinili para sa kanya, ang lalaki ay sinamahan ang nakaayos na dalaga sa isang mansyon kung saan nagaganap ang isang event. Nawaring dinaluhan lamang ng mga disente at may kayang personalidad. Si Ana ay walang maramdaman kung hindi ka ba, lalo hindi siya sanay sa ganong lugar na napapaligiran ng ganong klaseng mga tao. Maya-maya pa ay kinuha na ng isang lalaki ang pansin ng lahat. Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Leo. Maraming salamat sa lahat sa pagdalo nyo sa bagong foundation na ito. Na binigyan ko ng titulong Flowers for Delilah. Hindi naman lingid sa kaalaman ng ilan sa inyo na ang naging inspirasyon ko sa foundation na ito ay walang iba kung hindi ang aking ina na si Delilah, na ngayon ay wala na sa aming buhay na magkakapatid. Yumao siya bunga ng breast cancer. Makikita mo naman ang simpatsya sa mga mata ni Ana habang siya'y nakikinig. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang plano ko sa perang kanyang iniwan. Naisip ko nang itulong ang malaking halaga na yon sa mga taong nagdurusa din sa sakit na cancer at mabigyan sila ng pagkakataon pang mabuhay ng normal. Nais kong malaman nila na sa hamon ng buhay na kanilang kinakaharap ay may mga taong nakahandang tumulong at alam kong ito rin ang nanaisin ng aking ina. Dinamdam ni Ana ang bawat sinabi ni Leo na alam mong nagmumula sa puso. Pagkatapos ay wala na itong masabi sa lahat kung hindi pasasalamat sa ginawa nilang pagbisita at pagdating. At nagawa namang purihin ng mga bisita ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng may sigabong palakpakan. Masyado siyang mabait. Hindi ko kayang nakawan siya. Hindi ako ganong klaseng tao. Kaya mo at gagawin mo yon, sa ayaw mo man o hindi. Ang lalaki palang sinamahan ni Ana ay ang kuya ni Leo na si Carl.
na nagnanais makuha ang perang minana ng kanyang kapatid na plano lamang nitong ipamahagi sa iba. Habang bumabati sa mga dumating na bisita at kaibigan, ay naiwan pa rin si Carl at Anna sa kanilang pwesto kung saan nagagawa pa nilang mag-usap. Nanakawan mo ang sarili mong kapatid? Huwag kang magmalinis na kriminal ka. Wala kang alam sa sitwasyong kinakalagyan ko. Nang mamatay ang aking ina ay iniwan niyang lahat kay Leo. Maging itong malaking mansyon. Pagkatapos ay ibibigay niya lamang to sa iba? At ako na kapatid niya ay hindi makikinabang kahit na barya? Sino ba naman ang hindi magagalit? Hindi ako makakapayag. Pahayag ni Carl sabay titig ng diretsyo kay Anna at agad na bumulong si Carl. Wala kang ibang gagawin kung hindi nakawan ang safe ng aking kapatid. Pagkatapos nun, ay ayos na tayo. Ano ba muna ang nilalaman ng safe na yon? Alam mo, dito na naistorbo ang kanilang pag-uusap nang biglang umeksena si Leo. Ninais makilala ni Leo ang dalagang kasama ng kanyang kapatid na ipinakilala ni Carl bilang kanyang katiwala sa opisina. Ang dalawa ay agad nang naghawa kamay matapos magkakilanlan. Nadinig ko yung speech mo kanina. Nabibilib ako sa dedikasyon mo na makatulong sa iba sa pamamagitan nitong donation. At gawing inspirasyon dito ang iyong ina na alam kong masaya sa iyong ginagawa. Sadyang napapahanga ko. Marahang pahayag ni Anna na sinakyan naman din ni Carl hanggang sasabihan na nito ni Leo kung pwede naman niyang maigala muna sa mansyon si Anna. Wala namang pagtatangging sumang-ayon si Leo. Sinabi naman ni Carl na walang dapat ipag-alala si Leo sa mga bisita dahil siya na ang bahalang mag-asikaso sa lahat. Dagdag pa ni Carl na si Leo naman talaga ang dapat magpasyal kay Anna sa mansyon dahil kanya na ito. Agad nang pinasunod ni Leo si Anna sa kanya, patungo sa ikalawang palapag ng mansyon. Pero bago makaalis, ay nagawa pang bulungan ni Carl si Anna ng mabilisan. Huwag na huwag kang papalpak dahil mayayari ka sa akin. Nagawang ilibot ni Leo si Anna sa bawat lugar ng mansyon, maging sa mga kwarto nito, hanggang sa mapapasok sila sa kwarto ng ina ni Leo. Dito napukaw ang atensyon ni Anna sa naka-frame na larawan ni Delilah. Pinanganak siya ng 11/14. Oo, tama ka. Kung ganon ay isa siyang Scorpio. Parang ako din. Parehas kami. Si Leo ay hindi maalis ng pagtitig kay Anna habang nakatingin ito sa larawan ng kanyang ina. Siguro nga, kaya palagay akong kasama ka. Sa likod ng larawan na yon ay napansin naman ni Anna ang mga naggagandahang painting ng mga bulaklak. Ang gaganda naman ng paintings na ito. Mahilig siyang magpinta at napakahilig niya talaga sa bulaklak. Kaya pala flowers for Delilah. Medyo nakukuha ko na. Si Leo ay agad namang napangiti. Alam ko corny yun. Hindi naman. Sa totoo lang, ang sweet nga na pinangalanan mo ang foundation sunod sa pangalan niya. Lalo na kasunod ng isang bagay na gusto niya. Nagawa ring ibahagi ni Anna na noon ay nagagawa rin niyang magpainting. Nang tanungin naman ni Leo kung ano ang hilig niyang ipinta, ay mabilis na sumagot si Anna na lahat. Maging mga tao, abstract art, landscapes, at marami pang iba. Sa katunayan umano, ay ang hilig sanang nais ipinta ni Anna noon ay ang imahe ng kanyang ina, bago ito magkaroon ng malalang karamdaman na humantong sa sakit na cancer. Kaya alam niya kung ano ang nararamdaman ni Leo. Sinabi niya kung paanong wala siyang magawa para maibsan ang dinadalang sakit at hirap ng kanyang ina, na sana'y malulunasan ng ganun lamang kadali. Ang dalawa ay naging emosyonal sa kanilang pag-uusap ng mga sandaling iyon na namuo ang matinding simpatsya nila sa isa't isa. Sana mabigyan ka ng pagkakataon na matapos ang painting na yon. Oo, at akin yung gagawin. Sa loob ng kwarto ay bahagyang natanaw ni Anna ang safe vault na tinutukoy ni Carl. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Anna para magpunta sa banyo
dahil sa biglaan umanong pagsakit ng kanyang tiyan. Sandali, sige, samahan kita sa baba. Kailangan na kailangan ko na ngayon eh. Gusto mo bang dito muna sa kwarto ni Mami ikaw magbanyo? Sana, kung pwede. Si Leo ay pumayag naman kaya agad nang dumiretso si Ana sa banyo ng kwarto kung saan humiling pa ito ng isang pakiusap kay Leo. Ano kasi, nahihiya ako, alam mo na, madidinig mo ako dyan mula sa loob. Baka pwede naman sa labas muna ako hintayin. Nagtaka man ay may ngiti pang pumayag si Leo at marahan ng lumabas. Nang maramdaman ni Ana ang tuluyang paglabas ni Leo, ay marahan na itong lumapit agad sa safe para subukan ang numerong 1141 gaya ng sinasabi ni Carl sa kanya. Pero hindi ito gumagana. Sinubukan niya itong ulit-ulitin pero wala pa ring nangyari. Kinakabahan man ay seryoso pa rin siyang nag-isip ng posibleng kombinasyon hanggang sa subukan niya ang numerong 1114. At sa pin na ito ay nagawa na niyang mabuksan ng safe. Sa loob ng safe ay bumungad sa kanya ang isang magarang diamond and pearl necklace na maingat niyang kinuha. Dito na nangyari ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Bigla na lamang dumating sa eksena si Carl kasama ang kanyang kapatid na si Leo. Sinasabi ko na nga ba, isa kang magnanakaw. Nang bigla man ay sinubukan pa rin ni Ana ang umalma. Sa pagsasabing si Carl lamang din ang nagsabi sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Pasensya ka na Leo, kung alam ko lang ay hindi ko na siya isasama dito. Ngayon ko lang din napag-alaman na isa siyang drug dealer. Sinungaling ka, isa kang sinungaling. Siya ang nagdala sa akin dito. Wala nang nagawa si Carl, lalo nang ipakita na nito kay Leo ang larawan ni Ana habang sa illegal na transaksyon. Nais man ipagtanggol ni Ana ang kanyang sarili, ay wala na siyang magagawa. Ano bang klaseng tao ka? Ang pagnakawan kami matapos ka naming pagkatiwalaan? Nananakawan mo kami matapos mong madinig ang nangyari sa aming ina? Naniwala pa naman ako sa iyo sa lahat tungkol sa nais mong ipinta. Sa ina mong may cancer. Kasi nungalingan lang pala ang lahat ng yon. Totoo yun. Totoo yun. Ang lahat ng sinabi ko kanina sa iyo ay totoo. May pagpapakiusap na sambit ni Ana kay Leo na napapailing na lamang. Sa presinto ka na magpaliwanag. Kilala ka na namin at dapat makilala ka din ng iba. Agad pinasunod ni Leo si Ana sa kanya pababa, habang si Carl naman ay nananatiling nakatayo sa loob ng kwarto. Hindi ka ba susunod? Dito na muna ako. Ngayon lang ako magtatagal sa kwarto ng ating ina. Kailangan ko lang ng ilang sandali. Pagkababa ni Leo kasama si Ana, ay agad niyang kinuha ang atensyon ng bawat isa para ipakilala si Ana bilang magnanakaw. Kung saan tinangka umano nitong kunin ang diamond pearl necklace ng kanyang ina na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Mapupuna mo ang pagkadismaya sa ekspresyon ng lahat habang si Ana ay wala na ring nagawa kung hindi ang maluha sa sobrang kahihiyan. Kasabay nito ay ang pagsasabi ni Leo sa lahat na ang nahawakang kwintas na muntik na manakaw sa kanila ay peke lamang o isang kopya ng orihinal dahil ang tunay ay nakatago sa kanyang sasakyan at dadalhin niya ito sa bangko kinabukasan para mas maprotektahan. Lingid sa kaalaman ni Leo na papaba na si Carl noon na detalyadong nadinig ang kanyang sinabi. Maya-maya pa ay pinuntahan ni Leo ang kanilang garahe. Agad niyang binuksan ang ilaw at nabungaran nga niya dito ang kanyang kapatid na waring may hinahanap sa loob ng kanyang kotse. Natataranta naman itong tumayo at humarap sa kanya. Ano ang hinahanap mo sa kotse ko? Nadinig ko kasi na dito mo nilagay yung kwintas. Kaya tinitignan ko baka nanakaw din. Para makasigurado lang. Ganon ba? Paano yung kwintas na nasa loob ng safe? Bakit nawala na doon? Maipapaliwanag mo ba? Hindi na rin nakatiis pa si Carl. Lalo't alam niyang hindi na siya makakalusot pa sa talino ng angkin ni Leo. Sige na, oo na. Sabihin mo na lang sa akin kung nasaan ang kwintas. Pasensya na pero hindi ko sasabihin.
Si Carl nang may makitang toolset ay agad kumuha ng martilyo at agad itong inamba sa kapatid. Tinatakot na sasaktan nito kung hindi ibibigay sa kanya ang kwintas. Nanatili namang kalmado si Leo sa kabila ng sitwasyon. Magkapatid tayo. Hindi tayo dapat umaabot sa ganito. Para namang may pakialam ka. Wala ka namang alam kung hindi, ang daigin ako sa lahat. Sa eskwelahan simula ng mga bata pa tayo. Sa tennis nung tayo nagbinata na. At ngayon may edad na tayo, ay ikaw naman ang siyang palaging pinapabura ng ating mga magulang. Na parang hindi nila ako kakilala. Ikaw lang ang kinikilala nilang anak. Nung nabubuhay pa sila. Kaya't hindi na ako nagtataka na sa'yo mapunta ang lahat. Pero hindi ako makapapayag. Matapos kong ibenta ang kwintas, ay hindi nyo na ako kakailanganin pa. O ang kahit na sino man. Hindi na tayo magkapatid kaya't wag mong sabihin sa akin yan. At sabihin mo na lang sa akin kung nasaan ang kwintas. Si Leo ay nakipagkasundo na lamang na sasabihin niya kung nasaan ang kwintas kung isa sa oli nito ang peking kwintas na kanyang kinuha at buburahin ang mga larawan sa kanyang phone na may kinalaman kay Ana. Para matapos na ay agad nang inabot ni Carl ang kwintas para isaoli at nagmamadali na binura ang mga imaheng nakunan niya sa phone. Umakto si Leo na bubuksan ng pinto para umano puntahan kung saan ang kwintas. Pero ang bumungad sa kanyang pagbukas ay 2 pulis na buong detalyeng narinig ang pag-uusap ng magkapatid. Sa sobrang pagkagulat ay huli na rin nang maibaba ni Carl ang hawak niyang martilyo. Agad pinusasan si Carl ng 2 pulis sa kasong grand theft at blackmail. Matapos basahan ng kanyang karapatan ay pinilit ng mga pulis na ito ay maisama. Paano mo nagawang tumawag ng pulis kapatid mo ko? Oh, akala ko ba hindi tayo magkapatid sabi mo? Nalimutan mo agad? At oo nga pala, ang tunay na kwintas ay kanina mo pahawak bago mo pa ito maibalik sa akin. Naisahan ni Leo ang kanyang kapatid na nag-aakalang makakaisa sa kanya. Pagkatapos mailabas ng mga pulis si Carl, ay agad namang dumako si Leo kay Ana para ito makausap ng masinsinan. Patawad kung napahiya ka kanina sa mga bisita ko. Pero kailangan yon para mahuli ko siya sa akto. Alam ko na gagawin mo yon. Pero paano? Madali lang. Kilala ko na si Carl, mga bata pa lamang kami. Mahirap talaga siyang pagkatiwalaan sa isang bagay. Isang beses nagka-interes siya sa safe ng aming ina at tinanong niya sa akin ang code. At nagsabi din naman ako ng code sa kanya para buksan ng safe. Pero mali ang aking sinabi. Lingid sa kaalaman niya na nakakonekta sa aking phone ng safe, kung saan makakatanggap ako ng notification sa oras na may magbubukas ng PIN. Nang iniwan kita sa kwarto, ay nagulat ako na sinubukan mong buksan ng safe. Pero mas nagulat ako sa unang PIN na iyong pinasok. Ito ang maling PIN na binigay ko kay Carl. Nakakapagtaka yon dahil alam mo na ang tamang numero ng aming ina nang mag-usap tayo sa kwarto. Kaya't ba't ka magsusubok ng maling PIN sa una? Kaya alam kong may kakaiba ng nangyayari. Sinubukan ko naman ipangatwiran sa isip ko ang aking kapatid pero ayon sa pagkakaobserba ko, walang duda, tama nga ang aking hinala. Ang speech na sinabi ko kanina sa mga bisita ay isang patibong lamang na siyang humuli sa aking kapatid. Nakita ko na walang kwintas sa taas at gaya ng inaasahan ko ay naabutan ko si Carl sa kotse na may hinahanap. Si Ana ay napatahimik bigla sa kanyang napag-alaman. Sadyang matalino si Leo para maisahan lamang ang kanyang kapatid. Natakot talaga ako. Akala ko talaga ako yung makukulong. Masaya na rin na ibinahagi ni Leo na ang larawang pinangangambahan ni Ana na kumalat ay naipabura na niya na kay Carl bago pa ito madampot ng mga pulis. Ang nais lamang malaman ni Leo sa mga oras na yon ay kung bakit ang isang dalaga na gaya ni Ana ay nauwi sa ilegal na kalakaran. Pwede ko namang sabihin sa'yo o gusto mong ipakita ko na lang? Dito nagawang isama si Ana si Leo sa isang hospital kung saan nakaratay ang ina ni Ana
na lumalaban sa sakit na cancer. Ito umano ang dahilan sa pagpasok ni Ana sa iligal na gawain dahil wala na siyang iba pang malalapitan pa, na bilang isang anak ay ginagawa lamang niya ang lahat para masuportahan at mapahaba ang buhay ng kanyang ina. Kahit pa ang kahantungan niya ay maging isang pulubi o masangkot sa iligal na gawain. Mamaya pa ay dumating na rin ang nurse para ipaalala kay Ana ang bills sa hospital na hindi pa rin niya nababayaran, habang si Leo ay tahimik lamang na inoobserba ang sitwasyon. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng tsansa si Ana na makausap ang kanyang ina na nataong gising naman ng mga oras na yon. Anak, masasaayos na ba yung operasyon? Kasi nagawa ng baliin ni Leo ang nais sabihin ni Ana at siya na lamang ang nagsalita para dito. Ang totoo po ay bayad na po ang operasyon nyo. Nabayaran na po ng buo. Inilaan po ang tulong na ito ng foundation ko na sadyang tumutulong sa mga taong may sakit na cancer, na talagang may ka-cover up sa lahat ng iyong paggagastusin. Si Ana nang madinig yun ay nautal ng bigla at hindi makapaniwala. Sigurado ka ba talaga? Yan ang nararapat na tulong sa ngayon para sa ina ng bagong CEO ng aking foundation. Si Ana at mas lalo pang nagulat sa isang pangyayari na minsan ay hindi niya inaasahan. Anak, magkakatrabaho ka na. Hindi mo sinasabi sa akin yan kasi ma, susurpresahin sana kita kasabay ng paggaling mo. Ang ina ni Ana ay napaluha na lamang ng todo dahil sa labis ng kaligayahan. Matapos ito ay inilayo munang saglit ni Ana si Leo para pribadong makausap ng masinsinan. Alam kong naaawa ka sa sitwasyon ko pero hindi mo ito kailangan gawin. Walang ganon, Ana. Naisip ko lang na walang ibang nararapat sa pwesto na yon kung hindi ikaw. At wala lang iba pa. Isang dalaga na gagawin ng lahat para sa kaligtasan ng kanyang ina. Ang siyang magbibigay halimbawa sa lahat. At isa pa, alam kong ito din ang gagawin ng aking ina kung siya'y nabubuhay. Bilang pasasalamat ay napayakap na lamang ng mahigpit si Ana kay Leo. Matapos yon, ay sinabi ni Ana sa kanyang ina na hindi lamang doon nagtatapos ang malaking sorpresa. Dahil dala na rin ni Ana at natapos na niya ang painting ng kanyang ina, nung ito'y may buhok pa at maganda. Naniniwala si Ana na ang lahat ay magbabalik pa din sa dati. Masaya ang puso ni Leo na makatulong sa iba lalo na bilang pag-alala rin sa kanyang ina. Simula noon ay naging maayos na ang lahat para kay Ana at sa kanyang ina. Sa katagalan dahil sa bago niyang trabaho at posisyon, ay nagagawa na niyang mapaglaanan ng kanyang ina ang anumang pangangailangan nito at mapagkalooban pa rin ng tuluyang medikasyon at pag-ieksamin. Si Ana at Leo ay naging magkasangga para makatulong ng maraming nalalagay sa mahirap na sitwasyon sa buhay. Sila ay nagsilbing biyaya sa sino mang tao na kanilang natutulungan ng walang kapalit, dahil ang ligayang naibibigay nito sa kanilang puso ay walang katumbas na kahit magkanong halaga.